God. Give Him the highest praise. Sige po, isang malakas na palakpak para kay Lord sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Sabihin mo sa Kanya, wala kang katulad. Come on, say it. Lord, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon, sa kabutihan. Wala kang katulad sa pagmamahal. Wala kang katulad sa kapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ama, sa umagang ito, tunay nga, Panginoon, wala kang katulad. Higit kang magmahal kanino man. Walang nagmahal sa amin na higit pa sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon Diyos, ay walang katulad sa kapangyarihan. Wala kang katulad, Panginoon Diyos, sa kabutihan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, ikaw ay aming dinadakila, ikaw aming sinasamba, Panginoon, sapagkat wala kang katulad sa kalwalatian. Ngayong umaga, Panginoon Diyos, dalangin po namin na samahan mo kami. Dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon Diyos, ang siyang malayang kumilos sa aming kalaginaanan. Wala isa man sa amin, Panginoon, ang hindi madama ang iyong pagmamahal, hindi madama ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, binubuksan namin ang mga puso at aming mga kaisipan sa lahat ng sasabihin mo sa umagang ito. Lord, help every one of us, O God, to be, Lord, kami maging receptive sa iyong mga word, Panginoon. Gamitin mo ang ilingkod, Panginoon Diyos, sa kapahayagan ng mga salita this morning. Lord, we thank you. We honor you this morning. In Jesus' name we pray. Every one of us would say, Amen and Amen. Praise God. Sige po, pwede na po tayong maupo. One more time, pwede po bang isang malakas na palakpak para kay Lord? Ayan. So we would like to welcome our visitors this morning sa lahat po ng ating mga panawin. Magandang umaga po. Welcome po kayo sa New Gen Church. Mamaya po pagkatapos ng service ay meron po mag-pray sa inyo. No? So meron pong ilang mga tao na gusto ko kayong maipag-pray. So samahan lang po natin sila during pagkatapos po ng ating service. Okay, today is the 14th day of January. Ano po? Ika-14 na po ng January ngayon at marami sa atin. This is also our 14th day of prayer and fasting. Amen. Ilan po ba dito ang nagpa-fasting ngayon? Magsabi ng Amen. Wow, praise God. Pero po ba nating palakpakan ng ating mga sarili, no? Dati-rati kasi ang fasting natin one day lang. Talagang, sabi mo, hindi mo na kaya. Ngayon, we are already on our 14th day of our 21 days of prayer and fasting. Alam mo ba yun, napakahalaga na simulan natin ang taon sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayon. No? Sapagkat yun ay pagpapakita sa Diyos na ginagawa natin siyang number one sa buhay natin. Amen. So we are willing to sacrifice. Handa tayong gawin ang lahat ng bagay para ipakita sa Kanya, Lord, Ikaw ang number one sa buhay ko. I'm willing to sacrifice. I'm willing to do everything, Lord. Na sa gayon ay maipadama ko sa iyo that you are really number one in my life. So marami po siguro yung iba sa atin nag-miss kayo. Di ba? Siguro nag-miss kayo kasi meron tayong booklet, hindi ba? So ano yan? 21 days ng devotion yan, tsaka prayer, tsaka fasting. So iba siguro nag-miss kayo ng 1 day. O di naman kaya nag-miss kayo ng 2 days. But do not worry, huwag kang ma-discourage. Sabihin mo, ay, na-miss na ako ng 3 days. 3 days na ako hindi nagpapas, hindi nag-devotion, hindi nag-pray. Huwag kang ma-discourage because you can do it again the next day. Amen. The most important thing is nakikita po ng Diyos yung mga puso natin. Ano? Ang pinakamalaga sa Diyos, yung puso ng bawat isa sa atin. That's the most important thing. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso ng bawat isa sa atin. So continue mo lang. Ano? Basta tanda natin, meron pong nagtatanong regarding po yung ating intermittent fasting. Ano po? Yung intermittent fasting, ibig po sabihin, nag-fast tayo ng 1 meal per day. Okay. So, ang ano po doon, ang concept po doon is yung 8-16. Pwede kang kumain ng 8 hours within the day, pero yung 16 hours, mag-fasting ka. Okay? So, hindi to po tayo pare-pareho ng pagkain. Nag-almusal ka ng alas 10 ng umaga. So, hanggang kailan ka pwedeng kumain? Hanggang 6 o'clock. Di ba? Kasi 8 hours yon. So, within 8 hours, pwede ka, alam mo, kumain ka ng 12 o'clock
o pwede kang kumain hanggang 8 o'clock ng gabi. Maliwanag po ba? Ha? Okay. So yung iba po kasi ay yan. So basta't kailangan po tandaan natin, you can eat within a period of 8 hours and then yung 16 hours, yun ang ifo-fasting mo. Amen. So siguro pwede ka lumampas ng konti. Pwede ka lumampas ng konti. Pero ang concept po dito is that 8 hours, pwede kang kumain, yung 16 hours magpapasting ka. Alam po nyo, napakagaling nito. Bakit? Hindi ka lang lalago sa iyong pananampalataya, kundi magiging healthy pa ang katawan natin. Di ba? So kahit po mga doktor, ipinapayo sa atin na paminsan-minsan mag-fasting tayo, ipahinga natin ang mga tiyan natin kasi marami na pong mga toxic, ang laman ng mga tiyan natin. So every now and then, kailangan daw po talagang pahingayin yung tiyan natin. So it's very good time yung ginagawa natin ngayon kasi nga po napapahinga yung ating mga tiyan. Okay? So yan po, 1 week na lang, tapos na tayo. So hanggang 21 lang po tayo. So our prayer and fasting will only be up to next Sunday. So 7 days na lang. Sabi mo sa katabi mo, 7 days na lang. Yan. 7 days na lang. Wow, Lord, pwede na akong bumalik ulit dun sa pagkain ng 6 times a day or 8 times a day. Diba? So 7 days na lang po tayo. And you know what? I would like to congratulate you. Kasi ang sabi ng Lord ay ganito. Kapag ka magpa-fasting ka kanya, maligo ka, magayos ka kanya. Kasi kanya nakikita ng Diyos, sabi niya, huwag mo ipakita sa iba na malungkot ka, gutom ka, nalalambot ka para malaman ng iba na nagpa-fasting ka. Sabi ng Bible, kapag ka nag-fasting ka, maligo ka, mag-ayos ka, nagsakin, walang nakakalam na nagpa-fasting ka. At ang iyong amang nasa langit, sabi niya, na nakikita sa iyong ginagawa ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang ibig po sabihin niyan, gagantimpalaan po ng Diyos yung lahat po ng nagfa-fasting, prayer and fasting, na hindi niya pinagmamalaki. Uy, nagpa-fasting ako Para may pinagmamalaki natin. No, it is better that, sabi po ng Bible ay ganito, tinanggap na nila kalang gantimpala. Mas mainam yung gantimpala ng Diyos kaysa gantimpala ng tao. Hindi po ba? So kailangan sikapin po natin na yung gantimpala ng Diyos ang ating matatanggap. Okay? So ang ating pong prayer and fasting will end on January 21. Wow, good news. Sabi sa inyong katabi, good news yan na matatapos na. Pero po nyo, hindi pa tapos doon yung ating gagawin. Bakit? May kasunod yun. Anong kasunod nun? 90 days naman. Kailangan nyo tapos na yung 21 days, tapos na tayo. Hindi. Pagkatapos po ng ating 21 days of prayer and fasting, alam po nyo, isusunod po natin yung ating 90 days challenge naman. Ayan. So yun po, may prayer na, tapos na tayo sa fasting. Pero ibang level naman po ng challenges yun na ating harapin. So ang ating 90 days challenge manual will be given next Sunday. Napansin ko po na mas marami yung iba, mas gusto nila yung English manual. Ako rin, minsan nahihirapan ako magbasa sa Tagalog. Mas naintindihan ko kapag English ang binabasa ko. So this manuals, yung po ating 90 days challenge manual will be given next Sunday. Pero they're going to be in English. Pero meron po tayong available na Tagalog. So kung gusto po yung Tagalog, mag-request lang po kayo. Sabi nyo kay Kuya Atoy, yung akin Tagalog So bibigyan po namin kayo ng manual na Tagalog po. Ayan. So yun po yung ating next na gagawin. And one of the most important segment po ng ating 90 days challenge is yung Back to Church Sunday. So meron pong isang bahagi yung ating 90 days challenge na ang tawag po doon ay Back to Church Sunday, which we will do for the whole month of February. So yung pong buong buwan po ng February, yung bawat linggo, 4 na linggo po yon, they are going to be dedicated sa ating Back to Church Sunday. Now what is Back to Church Sunday? It is a time when all of us will host a party in heaven. Sino po sa inyo ang nagpa-party? Wala pa? Lahat kayo nagpa-party kayo, di ba? Kapag birthday, dedication ng inyo na, or kaya pumasa ka sa board, o hindi kayo lahat, sabihin nyo, mag-party tayo, mag-celebrate tayo. So sa ating pong 90 days challenge, sa ating Back to Church Sunday, is we are going to host a party in heaven
Bakit po? Kasi po, by bringing at least one person to the church during our Back to Church Sunday. Ayan. So, ang bawat isa po sa atin, ang challenge natin ay makapagdala tayo kahit na isang kaluluwa lang sa church doon po sa whole month of February. Now, try to imagine. Kung tayo pong lahat ay magdadala ng isang kaluluwa this month of February, alam po nyo, bago matapos ang February, hindi tayo kakasya rito. Amen. And that is what we would like to see. And I believe that is what God wants for every one of us. There was a time in our church, yung pong ating evening service, puno-puno yan hanggang sa labas, yung ating Sunday evening. Pero pagkatapos po ng pandemic, maraming nalamig sa kanilang pananampalataya at marami ang nawala. So ang ating pong Back to Church Sunday, it is intended to bring back those people at the same time to bring new people to the church. Ano po? So this morning, I'm going to talk to you on the topic, When Heaven Rejoice. Let's have a party. Ayan. So ang topic po natin, When Heaven Rejoice, let's have a party. The power of invitation. So Luke chapter 15 verse 3 to 7, ang sabi ito ay ganito. Then Jesus told this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? When he finds it, he joyfully puts it on his shoulder and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. In this verse, makikita po natin na sinasabi ng Bible na heaven rejoices. Nagpaparty sila sa langit sa tuwing merong isang kaluluwang nagbabalik loob sa Diyos. That is why if every one of us is going to bring at least even just one soul in heaven, para kang nagpa-party. Para kang nagpa-party sa langit. Every time somebody brings one person to the church, alam mo ba yung nagkakaroon ng standing ovation sa langit? Bakit? Sapagat lahat po ng mga anghel sa langit, standing ovation sila, pumapalakpak sila, and they are celebrating. If there's one thing, gusto po nating mapasaya ang buong kalangitan, kaluluwa. Alam po nyo, ang mga angel sa langit, hindi mo mapapatayo yan, papalakpakan ka kapag umawit ka, maganda yung tinig mo. Alam po nyo, they are not amused or they are not entertained. Bakit? Kasi mas magaganda mga tinig nila eh. Di ba? So halimbawa, tumayo ka dito, umaawit ka, nagbigay ka ng special number. Yung angelic voice mo, lahat ng tao dito palakpakan. Talagang manghang-mangha sila sa iyong performance. Pero alam mo sa langit, walang palakpak. Bakit? Ang pinapalakpakan sa langit ay yung mga nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Pwede po natin palakpakan ng Lord this morning. Kaya kung nais mong palakpakan ka sa langit, kaibigan, eto na yung pagkakataon natin. Sa Back to Church Sunday natin, make it a point, Lord, gusto ko magpalakpakan yung mga anghel sa langit. Magdadala ako ng isang kaluluwa. Amen. That's why it's very important for everyone. Alam po niyo tayo, hindi natin pansin ito. Hindi natin pansin, pero hindi natin alam, ito palang mga bagay nito, ito ay nagbibigay ng kagalakan sa mga anghel sa langit. You just imagine, there are billions of angels in heaven. They're not even millions. There are billions upon billions of angels in heaven. And every one of them are clapping their hands every time a soul comes back to Jesus. Kaya sa po dito sabi niya, Rejoice with me, I found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner that repents. Ang ibig sabihin niya, nung ikaw ay tumanggap kay Jesus
bilang yung Panginoon na sa rin tagapagligtas, nagkaroon ng standing ovation sa langit at silang lahat ay pumapalakpak. Uy, si Juan na born again na. Alam po nyo, balitang-balita sa langit, na si ganito, si Pedro, si Juan, si inuman sa atin na born again na. We just imagine, yung billions of angels sa langit, every one of them are rejoicing because of you. Amen? Para sa iyo, parang ordinaryong araw lang yun, di ba? Walang palakpak dito. It's just like an ordinary day for you right here. Nung ikaw tumanggap kay Jesus, ni wala man lang nakapansin, pero hindi mo alam sa langit, naku, Panginoon ko, katindi ng palakpakan sa langit. Amen. That's why I would like every one of you to see the importance of bringing souls to Jesus. Yung mga achievements natin sa buhay, of course, God is being glorified through that. But God is more than glorified when there is one person who brings another person to Jesus. Amen. Kaya nga, tayo po lahat sa umaga pong ito sa ating Back to Church Sunday, this is our opportunity to make heaven rejoice. Yung alam mo, yung napasaya mo ang Diyos, yung alam mo, napasaya mo ang langit. Amen. So, sa Luke chapter 14, verse 16 to 23, sabi dito ganito, no? Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servants to tell those who had been invited, come, for everything is now ready. But they are all alike began to make excuses. The first said, I've just bought a field, I must go and see it. Please excuse me. Another said, I've just bought 5 yoke of oxen, I'm on my way to try them out. Please excuse me. Still another said, I've just got married so I can't come. The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, go out quickly into the streets and alley of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, the lame. Sir, the servant said, what you have ordered has already been done, but there is still room. Then the master told his servants, go out to the roads and country lanes and make them come in so that my house will be full. So isang araw po ay meron isang taong, alam po niyo, siya ay nagpapiging, nagpa-party. And he invited a lot of people. So nagbigay po siya ng invitation. Pinuntahan niya isa-isa. Personally, I would like to invite you in my party. Ikaw, I would like to invite you in my party. Alam po niyo, kapag ka in-invite kayo sa isang party, it is an honor. Right? Isang malaking karangalan kapag ka in-invite ka. Kasi ang ibig sabihin ng pinahalagaan ka. We just imagine of all people na alaala ka ng nagpapaparty, gusto kanyang makasama sa kanyang party. Ngayon, yung iba, kapag ka hindi ka in-invite, ang ibig sabihin na medyo, outside ka sa priority ng taong yon. So, when somebody invited you to a party, it means say na pinahalagaan. Kaya lang po nyo kapag ka in-invite kayo sa isang party, tumango kayo, kailangan dumating ka. Di ba? And alam po nyo, every time ako may okasyon naman, nagkakasal ako, nagde-dedicate, ilan ang bisita mo ka ako? Pastor, ang invited ko is 100. Sabi niya, wow, dahil bisita. Tapos pagdating ng party itself, ang dating 60. So yung pagkain, ang dami niyang pinaluto, good for 100 people. And then yung dumating, 60 lang. Tapos ang mangyayari? So pinamimigay lang yan. O sige, balot. O mag-uwi kayo. Bakit? Because there are about 40 people who said yes and yet did not come. Kayo, kapag tumango kayo, sabi, darating ako, kailangan dumating ka. Dapat meron kang isang salita. Amen. Pagka hindi ka makakarating, sabi mo, sorry, hindi ako makakarating. I can't make it. Nasa gayon, meron siyang ibang ma-invite. Pero tayo as Christians, kapag in-invite ka, sila mong darating ka, kailangan darating ka. Amen. Lahat tayo magsabi ng amen. O sabi mo sa iyong katabi, kailangan dumating ka. Ha? Yan. So when you say yes, sabi nga ng Bible, your yes should always be yes. Yung oo mo, dapat oo. Pero tayo mga Pilipino, sabi nga, tango ni Basti, banta agad may kawani. Ay, wawa, sige, datang ko. Ay, wawa, sige. Baka kami nakadatanguhan.
Pero kailangan pa ng balak datang. Di ba? Di ba? Yung Kristiyano, hindi ganyan. Kapag sinabi ng Kristiyano, darating ako, darating yan. Di ba? So, nagpa-party ang taong ito. Ang dami yung in-invite. So, dumating po yung araw ng piging, yung araw ng party. So, sabi niya sa kanyang mga servants, ipatawag nyo lahat ng aking in-invite. Sabihin nyo, lahat handa na. Yung lechon, handa na. Yung lechong baka, handa na. Yung lechong manok, handa na. Daming lechon. Ang dami yung inihanda. Lahat, ready na. Sabi, tawagin nyo na sa lahat. Mag-i-start na yung party. Alam po nyo, lahat ng in-invite, lahat sila nag-excuse. Ay, sorry Pakisabi mo sa kay amo, meron akong biniling bagong lupa. Kailangan ko munang tignan, hindi ako makakarating. Sabi mo, bago akong asawa, hindi ako makakarating. Alam po nyo, every one of them made excuses. Walang dumating. Try to imagine, nagpa-party ka, birthday ng anak mo, first birthday ng anak mo, ang dami mong in-invite. Merong clown, ang dami, talaga grabe yung decoration mo. Gumastos ka ng daang-daang libo. Nung dumating ang party, walang dumating. Anong mararamdaman mo? Anong mararamdaman mo? Di mo magagalit ka? Magagalit ka. Alam po nyo, itong lalaki ito, nagalit siya. Pampira, sabi niya. Ang dami kong in-invite. Ang daming pagkain. Lahat ng in-invite ko. Lahat sila nag-excuse. Walang dumating. Naggalit kayo ito lalaki ito. Sige kanya, umalis kayo, lumabas kayo kanya, invitein nyo lahat ng tao sa daan kanya, yung mga bingi, mga pipi, mga lumpo, sabi niya, lahat ng mga tao, makita sa daan, invitein nyo. So in-invite po, alam po niya, tuwang-tuwa naman yung mga bingi, yung mga pipi, yung mga pilay, yung mga pulubi, yung mga walang makain sa daan, yung mga homeless. In-invite po lahat na makita sa daan, mga homeless lahat. Tuwang-tuwa naman, makakatigim sila ng lechon baka, lahat-lahat. So lahat nandoon. Nung makita ng amo, sabi niya, kulang pa. Sabi niya, marami pang bakante. Sabi niya, sige, umalis pa kayo, lumabas pa kayo. Kanya, I want my house to be full. Sabi niya, gusto kong tahanan ko puno. Gusto kong party ko punong-puno ng tao. Alam po niyo, ang Diyos, ganun din. Gusto niya, ang tahanan niya, ang party niya, punong-puno. Amen. That's why this parable is a challenge to every one of us. Sa ating 90 days of challenge, alam po niyo, lahat po tayo ay magpa-participate tayo sa piging na ito. Amen. So, yung next slide, sabi yung personal invitation. Sabi, personal invitation is the most powerful tool of evangelism. And is the beginning of most people in their journey towards their faith in Christ. Yung mong personal invitation na po is one of the most powerful tool in evangelism. And it is the beginning of most people in their journey towards their faith in Christ. Ito po yung maging pasimula ng pagbabago ng buhay ng maraming mga tao kasi mayroong isang taong naglakas loob na invite ka sa church. Ano po? So many of us, probably majority of us, are a result of a personal invitation from somebody. Okay. So alam mo nyo, ang power ng invitation, sabi nga, is very powerful because it influences people either for good or for bad. Bakit kaya kung minsan kapag iniimbitan ka sa masama, ang daling sumama ng tao, para imbitahin mo sa church, ay, may gagawin ako. Para imbitahin mo yung mag-inuman yan. Ay, saan? Sabi niya, darating ako, sabi. Di ba? Yan. So may iba, sabi nga, naimbita lang sa inuman. Ayan. Naging manginginom, naging lasenggo. Iba, naimbita lang sa pot session. Diba? Nawili, naging addict. Di ba? Iba naman, naimbita lang magnegosyo, ba umasenso, yumaman. Iba, na-invite sa church, naging Christian, ngayon pastor na. Di ba? So marami sa atin ang nakagawian natin ngayon is because of marami sa ating nakagawian is because of invitation. Now God's strategy for filling His house full is by the power of invitation.
Yung pong pamamaraan ng Diyos para mapuno o maraming maligtas ay sa magitan po ng personal invitation. Sabi po dito, 87% in the church became Christians because of the power of invitation. Ilang percent? 87% of all the people inside the church became Christian because somebody invited them. Dahil merong nag-invite sa kanya. So narito ka more or less because somebody invited you. Okay. Jesus invited Andrew and Andrew invited Peter. Ayan. So makita po natin dito ng ating Panginoon Jesus mismo ay siya ay nag-invite. So nung makita niya si Andres, in-invite niya si Andrew. Si Andres, sabi niya, Andres, halika, sumunod ka sa akin. So even Jesus himself practiced personal invitation. His first disciple, yung unang-unang disciple niya, became a Christian. Why? Because Jesus invited him. So yung unang-unang disciple niya, si Andres, ano po niya, naging Christian siya, naging tagasunod siya ni Kristo. Bakit? Because he was invited. He was invited. Jesus invited Andrew and then Andrew invited Peter. So in-invite po ni Jesus si Andres and then si Andres naman, in-invite niya yung kanyang kapatid, si Peter. Peter, sabi niya, alika, nakita ko na yung tagapagligtas sa kanya. Kita mo, come and see, sabi niya. So makita po natin dito ang series of invitation. Jesus invited Andrew and then Andrew invited Peter. John chapter 1 verse 38 to 42, sabi niya, turning around, Jesus saw them following and asked, what do you want? They said, Rabbi, which means teacher, where are you staying? Come, he replied, and you will see. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah, that is the Christ, and he brought him to Jesus. So ano po nangyari dito? Paanong nagsimula yung mga disciples ni Jesus? Number one, Jesus invited Andrew. Pero so Andrew, alika niya, sumama ka sa akin. So it was a personal invitation. And then afterwards, Andrew invited his brother Peter. So another personal invitation. Ang sabi ni Andres kay Pedro, sabi niya, we have found the Messiah. Ang sabi niya dito, the first thing that Andrew did was to find his brother Simon. Ang unang-unang ginawa ni Andres nung siya born again, sabi niya, hindi ko sosolohin ito. Siguro meron pong narandaman si Andres, kakaiba yung kanyang narandaman. Meron siyang kakaibang narandaman na galak, saya sa kanyang puso na hindi pa niya naranasan sa kanyang buhay. Ano po? Kaya ang unang-unang ginawa ni Andres ay pinunta niya kanyang kapatid. Si Peter, sabi niya, Peter, kanya, halika, samahan mo ko kanya. Sabi niya, we have found the Messiah. And he brought him to Jesus. Ano po niya, ako'y maborn again, ang sarap ng pakiramdam ko. I've never felt that kind of joy in my heart the first time I accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Parang hindi ako nakatungtong sa lupa. This is true. This is my personal testimony. The first time I came to know about Jesus, I was so excited. I felt so elated. Talagang napakagaan ng pakiramdam ko because I know something happened in my life. Yung kadiliman sa buhay ko nawala. Yung bigat sa akin nawala lahat yun. Biglang-bigla parang napakaganda ng mundo. You know, when I was born again, dumaan lang ako, makita ko lang yung pinakamaliit na bulaklak. Para ang sarap tignan. I began to appreciate the world around me. Dati hindi ko man pinapansin yun. Yung maliit na bagay sa aking paligid, yung maliit na bulaklak na alam po niyo na born again ako, napapansin ko. Lord, ang ganda nito. Lord, thank you. Ang ganda ng bulaklak na ito. Lord, ang ganda ng halaman na ito. Alam po niyo, kapag tunay kang na born again, tunay mong naranasan si Kristo, alam po niyo, biglang gumaganda ang mundong ginagalawan natin. Amen. Pagka wala ka kay Kristo, parang gusto mo nang mamatay. Bakit? Nakikita mo puro problema, nakikita mo puro pangit. Puro pangit ang nakikita mo sa mundong ito. But I tell you, when you are born again, the world na dati-rating black and white, biglang-biglang naging colored. Amen.
I began to have love in my heart for other people. I began to be concerned for them because I would like them to experience what I experienced, just like Andrew. Si Andres po, yung kanyang naranasan, kailangan maranasan ito ng aking kapatid na si Peter. Sabi niya, so the first thing that he did is that he went and looked for his brother Peter. Peter, sabi niya, alam mo, I met a man, his name is Jesus, and when I accepted, I followed him. Sabi niya, nag-iba yung pakiramdam ko. Nag-iba yung buhay ko. Peter, halika, samahan mo ko. Kanya, gusto ko yung naranasan ko, maranasan mo rin. So lahat po tayo, ganyan dapat ang ating pakiramdam. Yung naranasan mo, yung naramdaman mo, yung pagbabago, yung pagbabago sa buhay mo, dapat po, yung pagnanasa mo, dapat maranasan din ito ng tatay ko, ng nanay ko, ng ate ko, ng kuya ko, ng mga kaibigan ko, lahat. Di ba? Because you are so excited and you want others to experience what you have experienced. Jesus invited Philip and Philip invited his friend Nathanael. So another person that Jesus invited is Philip. Si Philip, pagkatapos lang si Philip, in-invite niya kanyang kaibigan sa Nathanael. Sabi po sa John chapter 1, verse 43, 45, and 46, the next day Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, Philip, sabi niya, follow me. Philip found Nathanael and told him, we have found the one Moses wrote about in the law, about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nazareth, can anything good come from there? Nathanael asked, come and see, said Philip. So isa pang in-invite ni Jesus, sino? Si Philip. At ganun din po yung naramdaman ni Philip. Nung sumunod siya kay Kristo, meron siyang kakaibang naramdaman, kakaibang galak, kakaibang kasiyahan sa kanyang puso. And right away, ang unang-unang ginawa niya, inanap niya ang kanyang kaibigan, si Nathanael. Nathanael, sabi niya, Nathanael, halika. Halika, sabi niya, meron akong gustong ipakilala sa iyo, sabi niya. Alam po niyo, lahat po tayo, if you really experience the joy in your heart and accepted Jesus, alam po niyo, ganun din po yung mararan. Hindi mo maiwasan na gusto mong i-share si Jesus sa kanila. Amen? Now, Jesus began the cycle of invitation. Si Jesus po ang nagpasimula ng cycle ng invitation. No? So, Jesus invited Philip, invited Andrew, and then he invited his disciples to come. And then the Samaritan woman also invited her neighbors. Then Cornelius invited his friends. And the cycle continued and continued and continued until today. Alam po nyo, the cycle continues. Yung pinasimulan ni Jesus na cycle na pag-i-invite, it continued throughout the years, throughout generations and generations until sa ating panahon ngayon. Tayo rin po ay bunga ng invitation na pinasimulan ng ating Panginoon Yesus. Amen. More or less, if you are a product of invitation of someone to come to church, palakpakan mo ang Lord this morning. We will never forget the people that God used to bring us to church. Ako hindi ko makakalimutan yung mga taong nag-invite sa akin. Bakit ako naging Christian? So every time I give my testimony, I always look back to those people. Alam po nyo, kapag nagpagamit ka kay Lord, nag-share ka sa isang tao, nakakilala siya sa Diyos dahil sa iyo, alam po nyo, ang iyong pangalan ay laging binabangkit ng taong, ay, yung po ng aking kaibigan, si Juan, siya po yung nagdala sa akin kay Lord. Di ba? You want your name to be always be referred to always sa testimony ng mga kanang testimony dito. Alam po niyo, dati akong lasengko, dati akong masamang tao, pero yung aking kaibigan, hindi niya ako tinantanan. Alam po niya, ang pangalan po niya ay, alam mo, ang pangalan niya ay Tomas, whatsoever. Alam po niyo, si Tomas po, hindi niya ako tinantanan hanggat hindi niya ako nadala kay Lord. Di ba? At ngayon, sabi niya, pastor na po ako. Who knows, the person that you're going to bring to church will be the next pastor. Will be the next evangelist. Will be the next Billy Graham. Will be the next Pastor Lawrence o sino man. Hindi po natin alam, di ba? But God can use every one of us. Amen. God invites all of us to come to Jesus. Luke chapter 14.
16 to 24. Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who have been invited, come, for everything is now ready. So the invitation is still standing. Ano po? Bakit? Ang gusto po ng Diyos, yung kanyang panyaya ay patuloy. So He's continually inviting people to come to church. He's still inviting people to come to know Jesus. Kaya yung pong invitation ni Jesus 2,000 years ago is still the same invitation. Ang sabi niya, come, everything is now ready. Halika kayo kanya. Ready na lahat. Come to me, come to Jesus. So the invitation is for every one of us. Ano po? So God is still inviting all of us to come to Jesus. Then next slide, sabi niya, Jesus invites the weary and the heavy laden. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Come unto me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ano ba yung painlayan ni Jesus? Ali kayong lahat na nabibigatan, sabi niya. Kayong lahat na napapagod at nabibigatan, sabi niya. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Jesus would like every one of us to go out. Those people are being burdened. Alam mo yung ang daming taong nabibigatan. Yung kapitbahay mo, kaklase mo, kuya mo, sino man, all of these people are feeling the burden of life. And they all need Jesus. Kailangan nila ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. Tandaan mo kaibigan, pagka pagod ka na, pagka burden na burden ka, lumapit ka lang kay Lord. Amen. Sino po sa inyo dito nakakaranas ng napapagod kayo? Yung minsan parang bigat na kayo sa mga problemang dalahin ninyo. Anong invitation ni Jesus? Invitation sa niya, alikay lumapit kayo sa akin. Bakit? Because my burden is light and my yoke is easy. Ibig sabihin niyan, anong kabigatan mo kaibigan sa iyong buhay? Meron ka bang kabigatan? Meron kang problema? Lumapit ka lang kay Jesus. Ilapit mo lahat kay Lord yan. Huwag mong buhating mag-isa ang bigat na dalahin mo. Give it to Jesus. Ang sabi ni Jesus, God is going to take all your burdens at bibigyan kanya ng kapahingahan. Amen. Every now and then, tayo po lahat nararamdaman natin ang bigat ng buhay na ito. May mga problema tayong kinakaharap, dinadapuan tayo ng karamdaman. Pero if you're going to bring everything to Jesus, He's going to make everything light. Amen. Alam po niyo ako, ang dami kong binago sa lifestyle ko 2024. As I told you before. Because I would like to have a more deeper relationship with God. Dati-rati, puro lang ako ministry, puro na lang ako, busy ako, bumagapon throughout the week. Ang dami kong gustong gawin. Parang po niyo ngayon, ayun nga, I changed my lifestyle. Minsan 4 o'clock, 5 o'clock, gising na ako. Pumunta na ako sa salas. Magpapatugtog na ako ng worship song. Then magpupuri na ako kay Lord. Nagpupuri na kay Lord. About 30 minutes to 1 hour, wala akong ginagawa kundi nagpupuri kay Lord. At alam niya, pasing ko, ang laki ng pagbabago sa akin. Ang laki ng naitulong sa akin. And then, sa salas namin, nandun yung mga larawan ng mga anak ko. Nung nag-graduate sila, I lay hands on each one of them. Lord, bless mo po itong anak ko. Lord, bless mo po si Grace. Bless mo po si Tan. Bless mo po si Lelay. Bless po si Joy. I have time to really pray for all the things that I would like to. Dati-rate, wala akong gaanong time. Yung naipag-pray ko, konti lang. Kasi I only spend a little time in prayer. Ngayon, pati kayo naipag-pray ko by name. Ilan na pumapasok sa isip ko. Yung pinasok sa isip ko, alam mo itong taong ito, may problema. Lord, tinatas ko po si Kento, pinag-pray ko siya. Dati-rati, I was not able to do that, but now, gumigising ako na maaga. Alam po nyo, pati kayo naipag-pray ko by name. Kaya lang, pagka nandito po kayo sa church, magpakilala kayo, Pastor. Pastor, ako po si ganito Para pag kinapray, alam ko yung pangalan mo. And napakarami nyo, I may not be able to memorize of your names, or at least those I know. Ano po, kapag merong alam na may pinagdadaan, Lord, I'm praying for this person. And it helps me a lot.
It helps me. I pray for the church. I pray for our leaders in the church. I pray for absolutely everything because I have more time. Kasi, alam po niyo, the best time to really pray is early morning. Early morning, the best talaga. Kasi hindi ka nagmamadali, press ang mind mo. Yeah. Si Jesus, ang sabi ng Bible, madilim pa kanya, lumalabas na ng bahay para mag-pray. Para mag-pray. So the best time, maaga ka magising and you will see mas marami kang magagawa. Amen. So, what are the blessing of inviting others to Christ? Alam po nyo, mayroong pagkapala yan. Number one, sabi niya, you participate in spreading the good news of Christ. So when you invite people to church, number one, you participate in spreading the good news. So nagpa-participate ka. Number two, you snatch people from the fires of hell. Ikalawa, sinasagip mo yung mga taong papunta ng impyerno. When you invite these people to church, you are actually snatching them from the fires of hell. So ibig sabihin niya, ginagamit ka ng Diyos para iligtas ang mga taong yan mula sa apoy ng impyerno. And then number three, you please God and host a party in heaven. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Whenever you bring somebody to church, natutuwa ang Diyos sa iyo. You please God and host a party in heaven. Number four, you make your life a blessing to others. Nagiging pagkapala ka sa ibang mga tao. Because one day, when we go to heaven, pagka tayo nagpupunta ng langit, somebody will approach you. Sabihin sa'yo, Brad, kilala mo pa ako? Brad, hindi na kita matandaan. Sino ka ba? Saan tayo nag-meet? Brad, hindi mo natandaan. Ako yung pinag-pray mo na, ako yung sinyeran mo, ako yung dinala mo kay Lord. Nang dahil sa'yo, nasa langit ako. How many people will recognize you on that day when we are all going to go home to heaven? How many people will go, naka-line up sila, nagpapasalamat sa iyo? Diba? Brad, salamat, sinyeran mo ko, kundi dahil sa iyo, hindi ako na-born again. Kundi dahil sa iyo, hindi ko nakilala si Lord. Kundi dahil sa iyo, hindi na bagong buhay ko dahil sa Panginoon. One day, when we go to heaven, these people will line up and say, Brad, salamat. Kundi dahil sa iyo, baka nasa impyerno ako. Thank you for taking time to share to me about Jesus. Amen. Are you with me? May natututunan pa ba tayo? Amen. Sabi na, number 3, sabi niya, number 6, you will receive God's supernatural blessings. Gusto mo ng supernatural blessings? Then make God happy by bringing souls to His kingdom. If there's one thing that really makes God happy is when one person comes to Jesus. Amen. Yun po ang isang tanging nagpapasya sa Diyos, yung kapag ka merong isang kaluluwang nagbalik loob sa Diyos at na-born again. Number 7, you help populate heaven. Tinutulungan mong dumami yung mga taong papunta ng langit. Di ba? You help populate heaven. So every time we invite people to church, we actually populate heaven and we depopulate hell. Isipin nyo, di ba? Kapag ka nakapagdala ka, nakapag-invite ka ng kahit na isang kaluluwa sa church, you help populate heaven and you depopulate hell. Because it is one less soul that is going to hell and one more soul going to heaven. Amen. So kung tayo kikilos, gagalaw, mababawasan ang mga taong papunta ng impyerno. Marami ang mga taong pupunta ng langit. Number 8, your whole family will be saved. Sabi ng Panginoon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Sarili mong pamilya gagawa ng daan ng Diyos upang sarili mong pamilya makakilala sa Panginoon. Amen. And then your life becomes fruitful and significant. Nagiging fruitful ang buhay mo, nagiging significant. And then people will be grateful to you. Yung sabi ko kanina sa araw, ang daming taong lalapit sa iyo sa langit, magpapasalamat sila sa iyo. Bakit? Kasi sinyeran mo sila ng mabuting balita. Now, what to do in our Back to Church Sunday? Invite people to church by any means, at all costs. Compel them, drag them, because it could change their life forever.
So sa ating pong Back to Church Sunday, February, the whole month of February, invite people to church. Sabi niya, by any means, at all costs, compel them, drag them, it could change their life. Alam, meron kang in-invite, sabi, sorry, wala akong pamasahe. Akong bahala sa'yo, ipapamasahe kita, ipag-jollibee pa kita. You must be willing to invest in souls. Amen. We should do everything. Naalala ko noon, yung mga kabataan natin, sinare sa akin, Pastor, kanya nag-iipon ako. Bakit ka ako? Nag-iipon ka para saan? Pastor, nag-iipon ako ng pan-lunch namin kasi in-invite ko yung tatay ko kanya. Sabi niya, hindi siya pagka sumama raw siya sa akin, kanya, kailangan pakainin ko siya sa labas. Sabi, Pastor, estudyante lang yun. No? Pastor, nag-iipon ako, nag-save ako sa baong ko para yung tatay ko maisama ko, pagkatapos doon, papakain ko sa labas. See? Nag-e-effort sila. Never give up extending invitations, though people will often make excuses. Mga tao mag-excuse sila. But never, sabi niya, never give up in extending invitations to others. Next, sabi niya, who to invite? Sino invite natin? Your family. Tatay mo, nanay mo, kuya mo, ate mo, auntie mo, whoever, and then your friends and relatives. Mga kaibigan mo, mga kaklase mo, sino man, classmates, co-workers, then church and backsliders, your disciples have fallen out. Sa ating Back to Church Sunday, ano po yung target natin, ang goal natin? Yung mga nag-backslide, yung mga walang church, yung mga disciples nating nawala, sila yung dadalhin natin sa ating Back to Church Sunday. Amen. How to participate in the spreading of the good news? Number 1, paano po tayo magpa-participate? Number 1, you must experience being born again. Dapat ikaw mismo na born again. Nakita po natin, di ba? Si Philip, nung siya ma-born again, in-invite niya yung kanyang kapatid, si Peter. Si Andres, in-invite niya si Peter. Then si Philip, in-invite niya kanyang kaibigan, si Nathaniel. So kailangan muna ikaw mismo naranasan mo yung Panginoon. Di ba? So you must have a genuine experience of God in your life. Because otherwise, anong motivation mo para mag-invite ng iba? Ang motivation mo kasi naranasan mo ang Diyos sa buhay mo. And because of that, you would like others to feel the same. So you must have a genuine born-again experience. Number 2, be a clean vessel and share your testimony. Kaya maging malinis ang buhay. At huwag kang mahiyang i-share ang testimony mo. Amen. Huwag kang mahiya. I-share testimony. Ay, alam mo, noon ako ganito, salbay akong tao. Noon ganito ako pareho. Simula na ako ma-born again, binago ng Diyos ang buhay ko. Ang tanong ganito, meron po bang nabago sa inyo nang simula kayo ma-born again? Meron? Wala? Okay. Kung meron, i-share nyo sa iba. Sabi nyo, oy, alam mo, nung hindi pa ako born again, sugarol ako. Nung hindi pa ako born again, lasenggo ako. Hindi pa ako born again, babaero ako. Nung hindi pa ako born again, ano yung durgista ako. Pero na-born again ako, tinanggal lahat ni Lord yun. Ngayon, ako isang bagong nilalang kay Kristo. Amen. Do not be afraid and do not be ashamed to share your testimony. Share mo sa yung kasama sa work, yung kasama mo sa opisina, magkatabi lang kayo ng table. Hindi mo man masabi sa kanya na Christian ka na. Hindi mo lang ma-invite sa church. Diba? Kailangan po mag-involve tayo. And then continue to fast and pray. Magpatuloy tayo sa pananalangin, sa pagka-fasting. And then, pray and ask for the power of the Holy Spirit. Mag-pray ka, bigyan ka ng boldness ng Holy Spirit para mag-invite ng ibang mga tao sa church. And then next is, prepare your heart and be excited to be used for God's glory in sharing the good news. Ihanda mo yung puso mo. So sa ating 90 days challenge, i-ready mo yung heart mo. Lord, gusto ko pong maging part ng 90 days challenge. Lord, gusto ko pong magpa-party sa langit. Lord, lagay mo sa isip ko yung taong isasama ko sa church. So begin to pray for that person. Begin to pray for that person. And sa ating Back to Church Sunday, isama mo siya. Then sabi nga, be empowered in our 90 days challenge, invite and bring people. Ayan.
So be empowered in our 90 days challenge. Invite and bring people to church so that my house will be full, ang sabi ng Panginoon. Amen. So next Sunday po, we'll be launching the beginning, yung ating 90 days challenge, because the next day, 22, ay yung mag-start na po officially yung ating 90 days of challenge. Church, this morning, I would like to challenge every one of us. Alam mo, kaibigan, God would like to use you to become a blessing to other people. Binago ng Diyos ang iyong buhay so that you will be an inspiration to others. Na kung ikaw, kaya kang baguhin ng Diyos, sila rin kayang baguhin ng Panginoon. Amen. Kung ikaw ay pinagpala ng Diyos, kaya rin silang pagpalain ng Panginoon. Kaibigan, ipaggamit mo yung buhay mo. You can host a party in heaven by bringing somebody to church sa ating pong Back to Church Sunday. So ngayon pa man ay isipin mo na, Lord, sino po kayang dadaling ko sa February? Ay, yung kaibigan ko matagal ko nang gustong maborn again. Lord, yung kaibigan ko na namumroblema silang mag-asawa na halos maghiwalay na sila. Lord, isasama ko sa church para mabago ang kanyang buhay. Lord, yung kaaking kaibigang drug addict, Lord, sinisira niya yung buhay niya. Kailangan niyang makakilala kay Lord. Lord, yung boss kong masungit, Lord, gusto ko siyang maborn again para bumait siya. Diba? Lord, yung asawa kong batugan, Lord, gusto ko siyang maborn again para Lord, mapagpalain siya. Kaibigan, ngayon pa man, I would like to condition your mind. We're going to do this beginning first Sunday of February. And I would like every one of us, ngayon pa isipin mo na, Lord, sino kaya ang gusto mong daling ko sa church, Lord, sa aming Back to Church Sunday? I believe marami ka pa rin kaibigan. Marami ka pa rin mahal sa buhay na hindi pa nakakilala kay Lord. I believe they are the people that God is going to put in your hearts to bring them to church on our Back to Church Sunday. Now this morning, I would like every one of us to pray. Kaibigan, pasalamat ka kay Lord. Bakit? Because somebody invited you to church. Pwede tayong lahat ay tumayo right now. Hello. I would like you to remember the person who invited you to church. Sino ba yung taong nag-invite sa iyo kung bakit naging Christian? Gusto kong pasalamatan mo yung taong yun right now, even in your mind. Maaaring wala siya dito. Pero sabi mo, Lord, salamat po kay Pedro, kay Juan, dahil sa kanya, Lord, na born again ako. Sige, come on. Come on. I would like every one of you to remember those people. The person that God used for you to come to know Jesus as your personal Lord and Savior. I would like to go back. How many years ago? 20 years ago? 40 years ago? 1 year ago? 6 months ago? The person that God used in your life. And I would like you to thank God for the life of that person. Hallelujah. Lord, thank you for the people that you abuse. Because of their boldness, dahil sa kanilang boldness, Panginoon, ako ay na-born again. Ako ay nakakilala sa iyo. Lord, pagpalain mo ang buhay ng mga taong ito. Lord, one day we're going to meet again in heaven. Lord, during that time, pwede ko siyang lapitan, sabihin sa kanyang salamat dahil sa iyo, nakakilala ko kay Jesus. Lord, wherever they are, I pray, O God, that you bless them. At sa aming lahat na narito sa umagang ito, Panginoon, dalayan ko po, Panginoon. Lord, gamitin mo kami, Ama, na i-share ang aming testimony. I-share ang iyong kabutihan sa iba, Panginoon. Lord, dalangin ko na gamitin mo kami lahat, Panginoon. Na sa gayon, Panginoon, sa magitan ng bawat isa sa amin, lahat ng tao nakapalibot sa amin ay makakilala sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ngayong umaga, kaibigan, I challenge you. Sa ating Back to Church Sunday, ngayon pa isipin mo na. Do not allow yourself to come to church without bringing somebody to church on that day. And then, kapag ka nadala mo for the next Sunday, kailangan lagi mo siyang dadalhin. Pray to the Lord that He would give you ability so that you can bring the church, the same person again and again every Sunday.
until that person becomes a disciple of Jesus. Kaibigan, I challenge you today. If you want your life to become a blessing, kailangan sumunod tayo sa pinagagawa ng Lord na tayo ay maging blessing sa iba. Lord, tinataas ko po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Alam ko po, Panginoon, na binago mo ng aming mga buhay. At gusto mo kaming gamitin, Panginoon, upang yung mga taong nakapalibot sa amin ay makakilala rin sa iyo bilang Panginoon na sariling tagapagligtas. Lord, I pray, O God, that you would use every one of us. I pray, Lord God, na kami lahat, Panginoon Diyos, ay bigyan mo ng pusong mayroong pagnanasa, Panginoon, na, Panginoon, i-share ka sa iba ang aming testimony na sa gayon, Panginoon, maraming mga tao ang makakilala sa iyo. Ngayong umaga, Panginoon Diyos, kayo po'y aming dinadakila at kayo po'y aming pinupuri. Maraming salamat po sa mga tao, Panginoon Diyos, na paintulutan mo na madadala namin sa Impact to Church Sunday this whole month of February. Lord, we want thank you, want to honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, let's... Morning po sa bawat isa. Ako po si Sharon David, 144 po ni Pastora Malu and disciple po ni Ate Mars. Nagtatrabaho po ako bilang bookkeeper sa isang private company dito sa Angeles. Nag-start po ako mag-attend sa church noong 2001 at nakapag-encounter po ako year 2003. Batch 2 po kami sa New Gen Pandan. Mula po noong nakapag-attend ako sa church ay nakapag-encounter, unti-unti na pong binago ng Lord ang life ko. Natuto po akong mag-serve sa Lord dahil nagkaroon po agad ako ng ministry sa church as LCD operator. Mga year 2004 po yun. Then year 2008 until today, ako po ay nasa finance ministry. Natuto din po akong mag-tithes mula po noong bago pa lang po ako sa pag-a-attend at hanggang ngayon po ay never ko pong nag-skip or nag-stop sa aking pagbibigay ng aking tithes and offering to the Lord. Dahil naniniwala po ako, ang tithes ay nakalaan lamang para sa Diyos. At ang lahat ng bagay na meron ako ay galing sa Kanya. Kahit po may mga panahon po sa aking buhay na nagkukulang ang income or versus sa expenses, never ko pong naisip na gamitin muna or hiramin muna at saka na lang ito ibigay. Bilang Christian po, hindi po tayo excuse sa mga pagsubok sa buhay, pero patuloy na pinaparanas ng Lord ang goodness niya sa akin. Gaya po noong 2009, ako po ay nakaranas ng emotional issue na sumabay po sa findings ng mga doktor na ako ay may pulmonary TB or yung inactive, yung not active and not contagious na TB. Nagtanong po ako noon sa Lord kung bakit naranasan ko iyon. Nagpapasalamat po ako sa provision ng Lord dahil wala po akong binayad na gamot sa sarili kong pera. Nakakuha po ako ng libreng gamot sa center through the help of Sister Lake. At pinagaling po ako ng Lord in just 7 months sa aking sakit at sa aking emotional problem. Napakarami pong kabutihan ng Lord sa akin. Maging nung na-trace po na mayroon akong cyst sa breast, mga 8 cyst daw po yun. And I thank God dahil hindi naman po sila cancerous ang result ng mga lab test ko. Pero medyo malaki din po ang nagastos ko sa mga lab test at check-up. Kaya nung pong nag-pray ako kay Lord na sana mapalitan yung mga nagastos ko at sinagot po ng Lord ang prayer ko. Binigyan po ako ng boss ko ng halos same amount ng mga nagastos ko sa check-up at lab test. First time po akong nabigyan ng boss ko after 11 years ko po sa serbisyo. Yung March 2020, nag-start po ang pandemic. Nagsara po yung temporary ang aming shop dahil kasama siya sa mga non-essential company. Medyo nag-worry po ako dahil tuloy pa rin po ang bayad ko sa apartment sa Pandan at wala kaming sahod. God is good po dahil kahit close po, binibigyan po kami ng allowance ng boss ko every 15th and 30th of the month at nakapag-claim din po kami ng subsidy sa SSS through SSS yung April and May na naka-close po kami. After 2.5 months by June 2020, nakapag-open na po yung
work ko, yung shop na pinagtatrabuhan ko, napakabuti po talaga ng Lord. Dahil nung June 2022, napasukan po yung shop namin noon. Tapos, may nakuha pong mga pera. Then after ilang months po dumating, nasa abroad po kasi, nasa US yung boss ko. After ilang buwan po bumalik yung boss ko. Nung pinatawag po ako doon sa office, akala ko po ano yung sasabihin nila. Kasi ako po yung nag-handle doon sa mga pera doon sa nawala. Tapos nung binigyan po ako ng envelope noon na sinabi sa akin na binibigay ko ito sa iyo dahil nung wala kami, kayo yung nag-asikaso dyan. So, nung binuksan ko po yung envelope, nakita ko po na meron po siyang pera na naglalaman ng more than po dun sa 1 month kong salary. So, napakabuti po ng Lord dahil hindi ko po lubos maisip na after na nakawan po kami na may nawalang pera. Tapos biglang darating ang boss ko na bibigyan ako ng more than ng 1 month ng salary ko. So sa madaling salita, si Lord po kapag gusto po tayong i-bless, pag gusto tayong bigyan ng cash kahit mawalan ng pera yung boss natin, hindi magiging hadlang para i-receive, para bigyan tayo, ibalik sa atin yung mga kalaan para sa atin. Ito po yung panghuli, March 31, 2023. I thank God po dahil nasagot po ang isa sa mga prayer request ko for this 2023. Tinaas po ang sahod ko. Napakalaking tulong po sa akin dahil noong July 2020 ay kumuha po ako ng hulugan na lot sa Angelenyo Bill. Dahil nga po, nagre-rent lang po ako sa Angeles. Gusto ko po sanang magkaroon ng sarili kong bahay at lupa para makabayad po sa mga processing fee, down payment, and monthly amortization ay napilitan po akong mag-loan. And I praise God po sa binigay niyang blessing. Natapos ko na pong mabayaran ng mga loans ko. Sa ngayon po ay hindi na po kailangan ng mag-loan dahil sapat na po ang sahod ko para sa mga monthly amortization at sa rent sa apartment. Ganun po kabuti ang Lord sa atin na kahit na pinapadaan po tayo sa mga pagsubok ng buhay, may nakalaan po siyang provision sa bawat isa sa atin. Gusto ko pong share yung verse, yung Luke chapter 16 verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Maging tapat lang po tayo sa pagbibigay ng tithes sa Lord. Si Lord na po ang bahala sa ibang nating mga pangangailangan. Can I invite po everyone to stand? Ipag-pray po natin. I-ready po natin yung mga tithes and offering natin sa Lord. Lord, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Lord, alam mo po yung pangangailangan namin in time, Lord, na nangangailangan po kami. Kayo po ay tumutugon sa aming mga panalangin. Lord, tinataas po namin as we offer our offering, tithes and offering to you, God. I pray, Lord, na pagpalain mo po ang lahat ng anak mo na magbibigay sa oras na to. Pagpalain mo po ang kanilang pag-aaral, ang kanilang mga business, ang kanilang trabaho, God. I pray for increased promotion, Lord, sa kanilang income, oh God. I pray gamitin mo po ang mga kaloob na to para sa mga gawain sa church at marami pa pong mapagpala sa mga ito, God. Thank you, Father. We bless you. We glorify in Jesus' name. Amen and amen.